So, yun na nga, ngayong 2025, meron na naman silang bagong nilabas. Ito, hindi ko alam kung makikita nyo sa video, pero hindi siya kulay white Hindi rin siya parang dirty white. Parang siyang kulay brown na parang tenerno dito sa kanyang gulong or sa mugs niya, di ba? Na kulay brown din. Pero, alam niyo naman si Rusi, naglalaro-laro na sila ng mga color combination or color variant nila. So, papakita ko na lang din siguro sa inyo sa mga susunod na video yung iba pa nilang kulay. Pero ngayon, dito muna tayo. Pero sa forma, ganun pa rin naman. Nabubulol-bulol pa. Medyo masakit kasi yung dila ko Sa forma, yung pa rin naman. Sa specification, yung pa rin naman. Wala naman silang binago ron. Kasi okay na Yung presyo na ito, okay na din. Sulit na din. Yung forma na to, goods na goods. Approved na approved. Talagang pang underbone king yung datingan Pero ayun na nga, upuan pa rin natin to. Magaan yung motor. Ayan. Okay. So, syempre wala pa siyang gasolina, pero bibigat pa yan kapag may gasolina na. Ayan. So, ganito ang itsura ng 5'2 na kagaya natin, or kagaya nyo ko, na 5'2 din ang height, at gusto ng mga ganitong motorcycle. Tapos, naka-regular shoes. Ayan. Manageable naman siya, pero medyo sub-sub tayo. Ganyan ang itsura natin. Okay. Ayan. So, yung upuan, medyo matigas. Hindi siya yung pang comfort talaga na parang, alam niyo, pag inupuan mo, ramdam mo yung lambot. Ito hindi, medyo nasa gitna lang siya. Ayan. Turning radius, malawak din. Saktuhan. Ayan. Yung shock niya, ito maganda yung shock Ayan. Alam niyo naman ako pag nagre-review ako, tinitingnan ko yung bearing no T-post kasi yun kadalasan talaga na nagiging problema sa mga motorcycle ni Rusi. Pero itong isang to, wala. Goods. Sa likod, lambot Kaya nang humusga. 'Di ba? So, ganyan ang itsura natin kapag nagre-rides. Ayan. OBR natin, goods din. Meron tayong space, malawak din. Siguro sa long ride, pwede to, hindi naman siya ganun ka sa sub-sub. Pero kung matangkad kayo, talaga sub-sub na kayo, di ba? Pero, ayan, kung kaya nyo mag long ride ng ganitong position, sigurado bata pa kayo. Pero kagaya ko na medyo, alam niyo na, nag-iedad-edad na ako, gusto ko yung parang chill na lang yung ating position. Ayan. So, ayun na nga, ngayong 2025, ayan, dahil nga, bumagsak na ang presyo nito. Bumagsak Akala mo naman talaga laki ng binagsak. Pero malaking bagay yon, lalo na kung napanood nyo yung presyo niya. Diba? Malaking bagay yung 2,000 na binawas para dun sa down payment natin. Pero kung naghahanap ka ng adventure, na scooter, eto, pwede ang isang to. Lalo na ngayon, marami na rin talagang gumagamit na ito. At isa to sa mga bagong motorcycle ni Rusi. So, ang mga update dito na bago na yung decals niya. Okay, iba na yung design dito compare sa version 1 or batch 1 na tinatawag nila. Ito, batch 2 na to. And mali naman natin, meron pa silang mga i-upgrade dito. Okay, so kung titingnan mo talaga yung itsura nito ni Rusi Adventure X150i, haba na. Talagang makikita natin na unique yung style niya, lalo na yung front face niya. Yung headlight is talagang unique yung style niya. Si Rusi ngayon, medyo out of focus na sila sa panggagaya, pero nandun pa rin naman talaga. Mas pwede abandon mo naman ako. Nagbibideo kasi ako sensya na. Okay, lipat tayo kasi nakaharang doon. Pero yun na nga, side stand na natin. Medyo mabigat yung isang to. Tingnan nyo naman. Ganyan, ang tsura niya. Mabigat siya, oo. Nandun yung bigat talaga ng motor. Kasi alam ko, nasa 145 kg to. So, ayan. Okay naman siya yung side stand. Mukhang matibay naman yung side stand natin dito. 5 to ang ating height. Tingkayad, syempre. Ano pa ba hinihintay natin dito? Tingkayad tayo rito. Sobrang tingkayad, ayan. So, ang teknik ko dyan, uusad lang ako sa upuan. Ayan, maabot na natin yan. Pero kapag turning radius niya, malawak din siya. Ayan, malawak din. Yung kanyang shock, sobrang lambot. Siyempre, adventure scooter to, kaya malambot talaga. Sa likod, di natin makita Pero, ayan. Di ba? Malambot to. Oh.
Okay naman din. So, ganyan ang itsura natin. So, yun na nga, ngayong 2025, nakita na rin natin itong Force 150i ng Rusi. So, masasabi natin na ang pogi niya sa personal at talagang namangha ako, na-amaze ako sa itsura, sa design niya, sa mga parts niya, nabubulol pa ako. Sa mga parts niya, tulad dito, para siyang carbon fiber finish mula dito, hanggang dito sa taas, hanggang dito sa kanyang handlebar, hanggang dito sa side, and then sa mukha niya, meron siyang parang carbon fiber finish. And then, yung side stand, kita nyo to, napaka-quality. Makikita nyo sa walk around natin. And, dito sa side na to, nasabi ko dito, kamukha siya ng ADV X150i nila. So, parang siguro yung engine nito, katulad lang din nun. And then, syempre, katulad ng mga sinasabi ko last time, is kamukha din siya ng RFI 175 na mas pinababa ng konti. Pero, yung upuan niya, mas maganda to. Mas maganda compared doon. So, ayan, makikita nyo sa walk around natin. Pero yun na nga, upuan na natin to, side stand muna natin. So, unang tingin ko sa kanya, parang RFI 175, pero mas parang maliit siya ng konti, 'di ba? Pero yun na, masasabi natin, medyo magaan. Hindi ko lang alam kung magaan ba sa akin or magaan ba sa inyo or mabigat ba sa akin o mabigat sa inyo. Kasi kapag tinatayo ko si RFI, halos parang mas mabigat to ng konti. Yan. Pero yung side stand niya, mukhang matibay talaga yung nilagay nila na bagong side stand dito. Quality. So, sa upuan, meron tayo rito makapal na upuan. So, 5'2" yung ating height. Upuan na natin. Yun o. Unang upo. Yun, ganda ng upuan. Ang kapal ng foam. Sarap i-long ride na ito. So, tingkayad, sobrang bukaka. Yun lang yung napansin natin dito compare kay RFI na hindi naman siya, bukaka naman siya, pero ito parang sobrang bungakan. Pero mababa lang yung clearance na ito. Yung ano niya, ground clearance, mas mababa siya. Sa shock niya sa harap, maganda rin oh. Sobrang lambot. Dito naman, maganda yung pagkakagawa sa T-post na ito. Yung bearing niya, wala masyado lumalagitik. Yan. Ito niya yan. Oh. Sa likod, uy, maganda rin. Oh. Maganda rin. Turning radius, sobrang lawak din. Halos tumatama na siya rito. Tapos magaan yung motor kapag natatayo na. Oh. Itsura natin kapag nagre-rides, ganyan. Yung legroom natin, sobrang lawak pa. Ayan, sobrang lawak pa. Extension ng paa. Pwede tayong ganyan itsura natin or usad tayo, tapos ganyan. Tapos nakasandal tayo sa OBR. Ganun ang ginagawa ko. So, ayan, yung napansin natin dito, talagang na-amaze ako sa mga sa mga parts na ginamit dito, 'di ba? Pero sana dito ginagawa nila, gawin nila adjustable windshield para at least, 'di ba? Hindi man siya pang ADB, pero mas maganda kung adjustable din siya, or itong parts ng salamin lang, yun lang yung na-adjust. Itong side na to, hindi siya na-adjust. Ito lang. Yun lang naman yung mga innovation na makikita natin na pwede nating i-suggest kay Rusi. Diba? So, yun nga, ngayong 2025, ayan, naglabas si 150X, itong Flash, and then, kalalabas lang nung version 2, ngayon naglabas sila ng version 3, pero kung nagtatanong kayo, ano nga ba yung version 3? Kasi naglabas sila, or itong version na to, bagong version na to, kasi ito ay naka-digital panel na, yung kanyang instrument panel, redundant masyado yun, naka-digital panel na siya. So, mamaya, pakita natin sa walk around, ano nga ba itsura niya, para at least sa mga gustong bumili at mga naghihintay, available na po dito sa may Rusi Malolos branch. Okay, sa mga gustong kumuha, PM nyo ako at para at least ma-assist ko kayo. Okay, sa iMark Moto 2.0 dyan sa FB page. So, side stand muna natin. Okay, patayin muna natin. Hindi pa naman natin mapapakita. Pero, ayan, side stand muna natin. Pag ganito, medyo mabigat yung motorcycle na to. Okay. So, ayan, ganyan itsura niya kapag naka-side stand. Maganda rin naman. Mukhang hindi naman siya bubuwal sa mga parking area, sa mga mall. Okay. So, 5 to ang ating height. Tingnan natin kung same feeling pa din ba yung mga dati nating Flash na upuan. Okay. So, sa mga naghahanap ng carb type, hindi ko lang sure kasi hindi pa ulit ako nakakita ng carb type nito. Tapos yung version 2, available pa rin naman yung analog type.
halos karamihan pa rin ngayon is naka-analog. So, bibihira pa lang din yung mga naka-digital. So, ngayon, naabutan lang natin dito sa may Malolos branch na daan lang tayo. Konti nga lang yung motor nila rito eh. Kasi kadadating lang din ng mga bagong motorcycle nila. Ngayong araw na to, okay? So, kung ito ay nilabas na noong mga panahong 2022 or 2023, baka ito yung naging motor natin. Hindi si RFI. Pero, ayun na nga, maraming improvement talaga ang nangyayari. Katulad nitong si Flash, karoon ng Flash 150, Flash FI, tapos nagka-X, 150X, nagkaroon ng carb type, 'di ba? Tapos ngayon, ito, naka-digital panel na siya. So, last time kasi talaga, kung sinabi ko nga dati, kung kaya nyo kay Flame na gawing digital, bakit kay Flash hindi nyo kayang gawin? Ayun, si Rusi nakinig naman, yan, meron na siyang digital panel, okay? So, ang dami kong sat-sat, 'di ba? So, ganyan itsura natin. Ganda talaga ng shock nito sa sa likod, oh. Oh, napakalambot. Yung shock naman niya sa harap, yan, sobrang lambot din, oh. 'Di ba? Napakalambot talaga, boy. Kaya ito yung gusto ko talaga eh. Siguro, in time siguro, pero hindi naman ako nag-ano ng motor niya. So, ayan, 5'2" yung ating height. Kaya naman nating i-manage. Hindi naman tayo masyadong hirap, no? Pag naitayo na natin, yung bigat niya, saktuhan na. Okay? So, yung ating legroom, ganyan na itsura natin. Pati pag nagra-rides, ganyan itsura natin. So, yung iba, naglalagay ng bracket dito, tapos dito nilalagay mga gamit nila. Lalo kapag long ride, marami tayong pwedeng ilagay din dito. Dito naman sa ating OBR, kahit medyo patulis yung design niya, komportable naman dito yung OBR natin. Okay? So, kung gusto niyo maglagay ng top box, palitan niyo yung kanyang bracket, and then maglagay kayo ng top box. Turning radius niya, saktuhan lang din. No, hindi siya ganun ka sobrang lawak, pero tamang-tama na to para makapag-U-turn tayo ng maayos. Okay? So, meron din tong USB charging port. Hindi nga lang din to keyless. Malay natin, magkaroon din sila ng susi na di-keyless, di ba? Eh, malay natin, kung dito nga sa panel is napagbigyan tayo, what if yung iba pang features, di ba? So, ayun, tatingin nyo, sulit nga ba ang kanyang looks and price, then yung mga features na available dito sa may Flash 150X na version 3, kung tawagin nila, version 3. Okay, kasi naka-digital na siya. So, comment nyo yan sa baba. Okay? So, center stand natin. Kung magaan pa rin ba siya or madali ba siyang center stand, kailangan ba ng puwersa? Kailangan ng puwersa, pero hindi naman ganun kahirap. Ayos.